Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa isang taong nakilala ko. Ilang taon na ang nakalipas. Isang simpleng naglalako ng bawang na hindi ko akalain na magpapatindig ng balahibo ko hanggang sa ngayon. At ang mas nakakakilabot sa lahat, hindi ko sigurado kung tao pa nga ba siya. Isa akong ahente ng produktong pang-agrikultura. Kadalasan, umaakyat ako sa mga baryo, sa mga bundok, para magbenta at mag-deliver. Isang araw, hapon na, naabutan ako ng ulan sa gitna ng daan. Walang signal, walang tao, puro bukirin at palayong kabayan. Habang naglalakad ako papunta sa baryo ng San Sebastian, napansin kong sa dulo ng kalsada may isang babaeng nakapayong. Pidala itong bayong at mahinang tinig na nag-aalok. "Bawang po, bawang." Lumapit siya sa akin, kumiti. Matanda na, siguro mga 40 anyos, payat, paputla. Sabi niya, araw-araw daw siyang nag-iikot para magtinda ng bawang. Nakakatuwa kasi sa gitna ng ganong liblib na lugar, may matyagang naglalako. Niyaya niya magpahinga sa bahay nila. Sabi niya, malapit lang daw. Hindi ko alam kung bakit, pero sumama ako. Siguro dahil pagod na ako, basa pa sa ulan. Tahimik kami habang naglalakad sa makitid na daan papasok sa looban. Pagdating namin, may malit na kubo. Sa unang tingin, parang normal. Pero nang pumasok ako, napansin kong bawat sulok ng bahay may nakasabit na bawang. Sa dingding, sa kisame, pati sa pinto. Sabi ko pa nga sa isip ko, siguro takot siya sa aswang. Umupo ako. Pinainom niya ako ng mainit na salabat. Habang umuusok pa yung tasa, napansin kong nakatitig lang siya sa akin. Tahimik, pero parang may gustong sabihin. Hanggang sa maramdaman kong biglang nagbago ang hangin. Mula sa bango ng salabat, naging mabigat, parang amoy karne. Napalunok ako. Tumingin ako sa paligid. Lahat ng bawang may kakaibang kulay. Yung iba, hindi na puti. Parang may pulang mancha. Paglingon ko sa kanya, wala na siya sa upuan. Tahimik. Tanging kaluskas ng paa sa kisame ang naririnig ko. Napatayo ako. At sa gilid ng mata ko, may aninong duman sa pader. Mabilis, parang hayop. Doon ko naramdaman ang sobrang lamig na dumampi sa batok ko. Mabagal kong nilingon. At doon ko siya nakita. Nakatayo sa sulok ng bahay. Maputla pero nakangiti. At ang ipin niya, mahahaba, matutulis. Hindi ko alam kung paano nakalabas. Basta, nagising na lang ako sa gilid ng kalsada. Basa sa ulan. Nanginginig. At ang bayong na dala ko, puno ng bawang na kulay pula. Kinabukasan, bumalik ako sa baryo ng San Sebastian para magtanong kung sino ang babae nagtitinda ng bawang. Sabi ng mga taga roon, walang naglalako ng bawang doon. Matagal nang patay. At halos 2 dekada na mula nang makita pa siya. Sabi nila, bago siya mamatay, nagbibenta daw siya ng bawang para maitago ang tunay niyang amoy. Dahil siya mismo ang nilalang na kinatatakutan sa buong baryo. Hanggang ngayon, kapag dumaraan ako sa lugar na yon, minsan may naririnig pa rin akong boses sa dilim. Mahina pero malinaw. "Bawang po." At sa tuwing maririnig ko iyon, hindi ko na nililingon. Dahil baka sa pagkakataong iyon, hindi na ako makauwi ng buhay. Kung gusto mo ng mga gantong kwento na kababalaghan, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Pangingilabot PH kung saan bawat kwento ay may halong katotohanan.